magandang araw sa inyong lahat and welcome ulit sa panibagong episode ng ating podcast na Walk in Progress. Ito po ay isang pagbibigay ng serbisyo para maiparating sa inyo ang mga kwento, kaganapan at iba pang gawain sa Workers of Christ community. Ito po ay sumasalamin sa ating buhay na dapat nating isaisip at isapuso ang bawat salita ng Diyos. Ako po si Sela Nicolas, ang inyong host. Samahan niyo ako ngayong araw at pakinggan ang isang magandang kwento ni Tita Alu na isa sa ating mga servant sa music ministry. Hi, Tita! Hi, Sila! Ayan. Kumusta ka? Mabuti. Kayo po, kamusta? Mabuti naman. Ayan. Maraming salamat po dahil kami ay tinugunan nyo ang invitation para makasama kayo dito sa podcast. Oo naman. Ayan. So, kamusta naman ang isang Tita Gans? Si Taga. Para sa viewers natin. Ma-beauty! Yes! Ang tawag ko kasi sa kanya ay Tita Gans. O, diba? Kita naman. Postura pa lang. Okay. Ayan. So, Tita, medyo magbabalik tanaw lang tayo. No? Kasi diba, naging guest ka na namin dun sa Walk-In, yung programa natin before. So, pwede bang konting kwento lamang para makilala tayo ng ating mga viewers. Ano ba yung mga naganap before, parang brief, introduction sa kanila. Yeah. I think that was, nag-share ako sa walk-in. That was during the pandemic. So, parang, as far as I remember, yung pinaka-highlight ng story ko na yun is when I decided to separated with my husband. Parang yun, that's one of the highlights. And, alam mo naman, mga bata pa, na, feeling ko lang kasi noon, parang maarte lang. Feeling ko noon, wala, parang hindi niya ako mahal, parang hindi ako importante sa kanya. So, yun na-feel ko. And syempre, siguro, dala ng bata pa kasi, so, minsan, mga desisyon natin yan di Pilipinas. So, that was, Tita, mga 19? Tama po ba? Ang edad ko. Opo, nung time na yun. Medyo na rin ako noon, nasa late 20s na rin. As far as I remember. Batang-bata pa. Yeah. Pero kasi kami, 19 years old. I was 19 and he was 20 when we got married. Ayun. Teenagers pa pala. Teenagers pa. Ayun. So, yun. I was in my late 20s when I decided nga sige, I wanted to mag-separate kami. So, we were separated for a year, I guess. Kamusta naman po yung time na you were separated? Like, ano po yung naging impact? Especially that time, nandun na po yung inyong daughter, no? Yeah. Syempre, magulo. Yung bang feeling ko, pinagsisisihan ko yung decision ko, but gusto kong panindigan. Pati sa ulo ko gusto kong panindigan, pero meron ding sa side na gusto mong pagsisihan yung decisions mo. And actually, hindi ko nga kinonsider kung ano yung mararamdaman ng daughter during that time. Ayun. So, syempre, nagkaroon ng effect yun. Ano po yung parang naging turning point ninyo para bumalik po dito sa atin? Yeah. Tapos, ano po yung nagpabago nung decision ninyo? Opo. Maybe, syempre, during that time, parang, sabi ko nga, parang on the side, meron din akong, iniisip ko rin na, tama ba yung decision ko, pinagsisihan ko siya, ganun. I feel the emptiness. And then, actually, nung nasa work ako, one of my office mate, if you know Jo Ross, Miss Jo Ross, yeah. She was my office mate, and every time he goes home, sabi niya, meron siyang pupuntahan na community, sabi niya gano'n. So, naman nung time na yun, parang may nafe-feel akong emptiness. Meron akong hinahanap na something na meron gusto kong may kausap ako, but kanina ba ako magko-confide, parang gano'n. So, na-curious ako. Tapos, and then she mentioned to me that there is a seminar, yung Life in the Spirit seminar pa yung tawag natin. So,
sabi niya, Life in the Spirit Seminar. She invited me. Hindi naman ako nag-hesitate kasi sabi ko baka ito na yung sagot dun sa emptiness na hinahanap. So, That time, kayo pa lang po yung nag-join or kasama nyo na po si Tito dun hindi sa seminar? Ako pa lang. Kasi hiwalay nga kami nung time na yun. So, ako lang muna ang nag-join. Ayun. So, I think that was my turning point to join a community. And then, dun pa lang kasi sa Life in the Spirit Seminar, makikita mo na yung mga nag-survey. Maaliwala sila. They're happy serving. Sabi ko, what's in this servants? But parang ang saya-saya nila. Parang masaya sila sa ginagawa. So, na-curious ako. And then, talagang iba yung welcome nila eh. Parang, kala mo matagal ka na nilang kakilala. Pag chinika ka nila, parang gano'n. You really feel, I really felt welcome. Nung tita, di ba, nag-join po kayo 16 years ago? Yeah, that was 2009. Oh, 2009. Oo, si ano pa ang servant leader pa rin, si Brother Joey. Apo. So when you joined that time, nung 2009, na-feel nyo po ba kaagad? Kasi di ba sabi nyo, nakita nyo kay Tita Joros, yung parang ang aliwalas, parang ang saya-saya. Na-feel nyo po ba siya kaagad? Or was it a process sa experience po ninyo? I think it was a process. Although nakita ko nga na, yun nga, na-curious ako sa mga nagsiserve, nakita ko sa kanila, na parang positive yung kanila. Masaya sila nagsiserve. So na-curious ako. So, the next year na LSS ulit, parang excited ako mag-serve. Okay, so gusto ko rin maramdaman ano ba yung what does it feel like to serve sa Life in the Spirit Seminar. So yun. And hindi naman ganun kadali. Parang 180 degree o 360 degree mag-change ka kagad eh. Syempre hindi ganun kadali. It was a long process. And as we said, we're always a work in progress. Nung time po na yun, tita, you started serving na, di ba? Sabi nyo, the year after. Ano po yung mga, kasi sabi nyo, it's also a form of giving back to the Lord because of what you have experienced yourself. So, ano po yung may mga ministry po ba kayong sinalihan? Or ano po yung mga forms of giving back na ginawa po natin? Yun nga yung after a year na nag-try ako mag-serve. That was form of my first giving back. Kasi kung gusto ko rin maparamdam sa mga attendees ng Life in the Spirit Seminar, kung ano yung naramdaman ko nung nag-LSS ako. So that was my first. And then I don't know after how many years, after a week, 2 years siguro, I became part of the outreach ministry. Yeah. So, ayun, gusto ko yun eh. Kumbaga parang, gusto ko yung nag-outreach ako. I want to go to the charities. So, yun yung una kong ministry. And then, kasi due to mga busy with work na nga rin kasi, so medyo naglaylo din. But I still attend our prayer meetings. And then, I don't remember na kung kailan ako nag-join sa music ministry. So, yun. Until now, I'm still part of the music ministry. Ayan. Ang ganda po nung yung transformation from the time na, di ba, parang ang empty-empty nung pakiramdam until sa nakilala nyo si Lord and now actively serving as part of the music ministry. Yes. So, ano naman yung parang, ano yung difference? Kasi di ba before, yung parang feeling nyo empty, gaano ka different yung life today na kapag may mga challenges kayo, kay Lord na kayo lumalapit, or sa mga brothers and sisters? Ibang-iba in a sense na how do you cope up? How do you face challenges? How do you face the problems in the family? Because, anyway, I mean, when you join the community, it doesn't mean life will be very, very smooth. Hindi ganun yun eh. Hindi yun ganun. So, ang laki ng
changes, paano ko harapin ang everyday challenges. Kasi as you know, there's no perfect family. There's no, you will encounter problems. Because you will still encounter problems with your husband, with your daughter, with your relationship with your husband, relationship with your daughter. But iba na yung the way I face it. Hindi na ako ganun kadaling mag-give up. Kasi before, I was, I was, parang duwag ako eh. Meron akong way para tumakas. Alam mo yun? Parang feeling ko, aalis na lang ako. Gusto kong takasan kung ano man yung sitwasyon na yun. But now it's different. So, I pray, I lift them up to God. And, syempre, yung change nagsisimula sa akin. Nagsimula sa akin yung change. Kasi sabi nga nila, di ba? Kung gusto mo may mabago, simulan mo sa sarili mo. So, yung mga the gospel, the word of God, kailangan lagi kang na-nourish ng words of God para yun yung magiging foundation mo, yun ang susundan mo eh. And yung love mo kay and the love of the Lord. Yun ang magiging foundation mo para paano mo ba haharapin ang mga challenges and trials mo. Not just with the family, but with everything, with your financial, so work mo. Yun lang talaga naging foundation. So, tita, with your growing relationship with the Lord, yun po ba yung parang hikayat na maisama nyo yung family nyo, si tito, yung daughter po ninyo, tsaka yung apo ninyo, di ba, na isasama rin natin dito sa community? Yeah. I remember nga pala, after I attended the Life in the Spirit Seminar, siguro, I don't know kung a year after or another year pa, since nakipag-reconcile na ako sa Seminar. So, syempre, niligawan ko siya. Oo, yun. So, nakipag-reconcile ako sa kanya. And then, I invited him to the Life in the Spirit Seminar. And then, we go together sa mga prayer meetings na. Yeah. And then, after that, the daughter naman, sometimes we attend sa buka. And tama ba, tita, na-recall ko dun sa walk-in po ninyo na episode, no? Nag-renewal kayo ni tito ng wedding po ninyo, wedding vows sa Holy Land. Tama po ba? Yeah. So, we were siguro pagka masunurin ka kay God, binibigyan ka niya ng prize. Yun. So, we were given a chance to visit the Holy Land. And one of the highlight of that is lahat ng mga married couple had a chance to renew their vows sa wedding church of Cana. Oo. So, yun. Ang ganda po nung sinabi nyo na may prize. Yeah, may Masunurin prize. ka kayo. Sabi ko, pagka when you're with the Lord, sinusunod mo yung mga gusto niya. This is really a prize. So, tita, from, di ba, experience natin before na medyo hindi maganda, di ba, yung mga lalo yung mga earlier years po ninyo with tito. I mean, yung married life ninyo ni tito. Na ngayon, di ba, unti-unting na-transform into, ayun pa, nagkaroon pa kayo ng prize na mag-renew ng wedding vows sa Cana. Is there, tita, an anchor verse or an inspirational verse na talagang tumatak po sa inyo para tipong baon nyo siya parati? Marami akong gustong verse, but this is, I think, the one that inspires me and parang ito yung naging foundation. Can I read it? Sure, tita. From James chapter 1 verse 2 to 4. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Ganda din. Ganda. Ganda. So, yun ang isa sa mga favorite ko na yun ang dala-dala ko palagi. Every time I feel maraming challenges. So, yun ang pinaghahawakan ko.
hindi ako bibigyan ni Lord ng trials. And hindi tayo dapat gumigive up sa trials kasi yun ang nagpapamature sa atin, yun ang nagpapatibay ng faith natin. Ayan. Thank you, tita. Ang ganda-ganda ng yung transformation story. And siguro before we end, tita, baka meron po tayong mensahe sa mga viewers natin na yung talagang pag-give up na, no? Sa kanilang mga relationship, most especially kapag nasa isang married life. Ganyan. Baka may mga maganda po tayong pwedeng maging mensahe sa kanila. Mensahe ko lang. So, maging matatag po tayo. Let God be our foundation. Let the love of God be our foundation, the words of God. Wala naman po tayong iba na huwag na po tayong mag-isip kung tumakbo sa ibang bagay. Huwag na tayong mag-isip ng hindi maganda kung magkaroon tayong challenges and trials. Isa lang ang puntahan natin. Si God lang. Mag-pray lang tayo. And visit His words, the gospel. Ang dami tayong matutulat doon. Talagang will make us realize that we just have to be firm in our faith. So, don't give up. Don't give up. Maging matatag. Ayan. Thank you so much, tita. Maging matatag daw tayo. Maging matatag ka. Yes, kasi may prize naman daw. Nakaabang si Lord. I think so, yeah. Ayan. I'm sure of that. Thank you, Tita Alu, for your time. Thank you, Sila, for inviting me. It's my pleasure to share. Thank you, Tita Alu. Isa pong magandang halimbawa ang ating napakinggan. Isang patunay na bawat manggagawa ng ating Panginoon ay nagiging makabuluhan ang buhay at patuloy na nagseserbisyo para kay Lord. Para sa susunod na activities ng Workers of Christ, muli ako si Sila Nicolas, ang inyong podcast host dito sa Walk in Progress, ang kwento ng buhay ng ating mga kapatid sa Workers of Christ community. Hanggang sa muli!